Minamahal kong anak, pinamamasdan kitang tinatanaw. Ang bukas na parabang ang araw na ito ay walang sariling pangako. Pasan mo ang mga pasaning napakabigat para sa iyong puso at ibinubulong siguro balang araw na parabang ang bukas ay tiyak na mabibigay ng isa pang pakakataon. Ngunit pakinggan mong mabuti, ang tinig ko'y abot sa iyo ngayon dahil ang paghihintay ng isa pang araw ay maaring maging sanhi ng pakawala ng tunay na hinahangad ng iyong puso. Nakita ko ang iyong maklihim na laban, ang matahimik na luha, ang marahang buntong hininga ngang pagod na walang ibang nakakarinig. An alam kong nagtatanong ka kung mayroon bang tunay na nakakakita sa iyo. Mahal kong anak, nakikita ko ang lahat at narito ako sa sandaling ito. Inaabot ang aking nga kamay na may pilat dahil sa pag-ibig na hinihimo kang huwag palampasin ang pagkakataong ito. Bawat hiningang ibinigay ko sa iyo ay mahalaga. Bawat tibok ng puso ay isang sagradong regalong punong layunin. Ngunit ang buhay ay maring marupo at ang mga pintong tila bukas na bukas ngayon ay maaring magsara bukas na mag-iwan lamang ng alingaw-ngaw ng pagsisisi. Nagsasalita ako ng may pagkaapurahan hindi para takutin ka, kundi dahil sa kung gaano kalalim at katindi ang pagmamahal ko sa iyo. Ito ang aking desperadong pakiusap, isang banal na paanyaya na iniaalok ng may nanginginig na lambing. Lumapit ka sa akin ngayon. Ilatak mo ang iyong nga takot sa aking paanan at tanggapin ang kapayapaang matagal mo nang hinahanap. Huwag mong hayaang nakawin ng pag-alinlangan ang kagalakan, kagalingan, at panunumbalik na inihanda ko para lamang sa iyo. Bukas ang aking mabisik, handang yakapin ang bawat bahagi ngayong pagkatao, ang sakit, ang pagdududa, ang matanong na walang sagot. Maingat kong inihanda ang sandaling ito, hinabi ang nga sinulit ng awa at biyaya upang mayuwi ka ng ligtas. Ang iyong kinabukasan ay matiyagang naghihintay, ngunit ang mga desisyong gagawin mo ngayon ang humuhubog sa landas na tatahakin. Magtiwala ka sa akin ng sapat upang bitawan ang pagpapaliban. Hayaan mong ito ang maging sandali kung kailan buong tapang kang hahakbang sa buhay na nun ko pabinalak para sa iyo. Baka huli na ang bukas, ngunit ngayon, sa oras na ito, anak ko, ang aking pag-ibig ay naghihintay ng may pagkaapurahan at walang pasubali. Minamahal kong anak, marahan ngunit apurahan akong nagsasalita sa iyong puso. Inaanyayahan ka sa isang sandali na maaring magbago ngang lahat. Hindi ako nagsasalita sa mga buktong o misteryo, kundi ng malinaw at payak. Tinatawag kang tumugon sa pag-ibig na humahabol sa iyo bago ka pa man unang huminga. Nararamdaman mo ang aking presensya sa mga tahimik na sandali. Nadama mo ang aking kapayapaan kahit sa gitna ng iyong mga bayo. Ngunit mayroon pa ring pumipigil sa iyo. Ngayon, mahal ko, nais kong sirain ang huling tanikalang iyon. Panahon na upang isantabi ang iyong mga pagdududa, bitawan ang iyong mga takot, at humakbang sa kalayaang matagal mo nang ipinagdarasal. Madalas mong itanong kung tunay ba kitang nakikita. Oh, ikaw, sa gitna ngang bilyon-bilyong kaluluwa sa mundong ito, hayaan mong tiyakin ko sa iyo muli, hindi lamang kita nakikita, kundi kilalang kilala kita. Alam ko ang bawat lihim na luha, bawat tahimik na pakiusap, bawat pangarap na tahimik na nakatago sa iyong puso.
Kahit na hindi napapansin ng iba ang iyong sakit o ang iyong nga tahimik na tagumpay, napapansin ko. Ipinagdiriwang ko ang bawat matapang na hakbang na iyong ginagawa. Gaano man ito kaliit o pag-aalinlangan sa iyong paningin, hindi ka kailanman lingit sa aking paningin. Inukit ko ang iyong pangalan sa aking mga palad. Ang iyong buhay ay hindi nakataon lamang. Ang iyong pag-iral ay may malalim na layunin, nilikha ng may pagmamahal ng aking sariling mga kamay. Ngunit ang araw na ito ay tungkol sa isang bagay na mas apurahan. Ito ay tungkol sa pagsamantala sa sandaling itong biyaya, pahawa sa pag-ibig na inaalok ko ng walang pag-alinlangan. Matagal ka nang nagpaliban, iniisip na laging may isa pang pagkakataon, isa pang araw para magbago, isa pang pagkakataon para magilom. Ngunit unawain mo ito, anak ko, ang oras ay isang regalo, ngunit hindi ito garantisadong magpakailanman. Ang pagkakataong magilom, ayusin ang mga relasyon, ituwid ang iyong buhay, ay narito na, ngayon na, ang pagpapaliban ay nagpapatibay lamang sa mga tanikalang gumagapos sa iyo. Habang naghihintay ka, lalong bumibigat ang pasanin. Ito ang dahilan kung bakit ang puso ko ay apurahang umaabot sa iyo sa sandaling ito. Isipin mo ang hindi mabilang na beses na tahimik mong ibinulong, Diyos ko, bigyan mo ako ng isang tanda. Hayaan mong ang salitang ito ang maging iyong malinaw na sagot. Wala nang pahahanap sa kawalan, katiyakan o paghihintay sa pagdududa. Ito ang iyong tanda, malinaw as simple. Inihanda ko ang sandaling ito upang direktang mangusap sa iyong kaluluwa, isang marahan ngunit makapangyarihang pag-istorbo sa iyong karaniwang araw. Inaabot ko ang aking kamay, naalo na akayin ka sa isang buhay na puno ng layunin, kagalakan, at kapayapaan. Huwa mong ipagwalang bahala ang tini na itong ang pag-ibig. Huwa kang tumalikod na ini, isip na maari kang bumalik sa ibang pagkakataon. Ngayon ang araw na itinakda ko para sa iyo upang tumugon, upang yakapin ng buo ang aking paanyaya. Naunawaan ko ang iyong mga takot ng higit kanino man. Natatakot kang tanggihan, natatakot kang mabigo, natatakot kang bibiguin ang iba o, mas malala, ang iyong sarili. Ngunit nais kong marinig mo ako ng malinaw ngayon. Ang aking ganap na pag-ibig ay nagpapalayas ng lahat ng takot. Kung gagawin mo ang unang hakbang na ito patungo sa akin, ipinapangako kong lalakaran ko ang bawat kasunod na hakbang kasama mo. Hindi ko maglalakbay ng mag-isa. Ang lakas na sa tingin mo ay wala ka, ay ibibigay ko. Ang tapang na pinagdududahan mong taglay mo ay gigisingin ko sa loop mo. Magtiwala ka sa akin na gawin ang hindi mo kayang gawin ng mag-isa. Maaring tumingin ka sa paligid at magtaka, masyado na ba akong wasak? Masyadong maraming kapintasan? Huli na ba para magbago? Ang sagot ay isang matunok na hindi. Walang anumang nagawa mo, walang lugar na iyong pinuntahan ang makapaghihiwalay sa iyo sa aking pag-ibig. Ang masugat na tila napakalalim, ang mga pagkakamaling bumabagabag sa iyong pagtulok, gagawin ko itong mga testimonya ng biyaya. Ang nakikita mo bilang mapilat, nakikita ko bilang mga kwento ng katubusan na naghihintay na may salaysay. Ang iyong nakaraan ay hindi mas dakila kaysa sa aking awa, ni mas malakas kaysa sa aking pag-ibig. Ibigay mo ito sa akin ngayon at panorin habang hinahabi ko kahit ang iyong pinakamadilim na sandali sa isang tapiserya ng pag-asa at panunumbalik. Sabihin mo ang amen kung naramdaman mong nangungusap sa iyo ang Diyos ngayon. Nagtanong ka, Diyos ko, bakit ngayon? Bakit napakaapurahan? Dahil minamahal,
ang iyong puso ay matagal nang naliligaw. Namuhay ka sa mga anino, hinahayaang takpan ng pagdududa at pagkakasala ang katotohanan kung sino ka talaga. Ngunit ngayon, idinedeklara ko ang kalayaan sa iyong buhay. Sinasabi ko ito ng may pagmamahal at pagkaapurahan. Hindi ka nabibilang sa dilim. Nilikha ka upang manahan sa aking liwanag, upang maranasan ang kagalakan, upang mabuhay ng malayo mula sa mga tanikala ng pagsisisi. Nahanda ako ng mapagpapala, mapagkakataon at maarelasyon na naghihintay sa iyong pagsunod. Huwag mong palampasin ito. Huwag mong hayaang nakawin ng pag-aalinlangan ang masaganang buhay na ipinangako ko. Pag-isipang mabuti kung ano ang pumipigil sa iyo ngayon. Takot ba sa sasabihin o iisipin ng iba? Hiya ba sa mga nakaraang pagpili? Kawalan ba nga katiyakan kung tunay kitang pinapatawad at minamahal? Pakinggan mo ako ng malinaw, anak ko. Iyan ay mga kasinungalingan na ibinubulong ngang kaaway upang manatili kang bilanggo. Hindi kita hinahatulan. Ang aking hangarin ay palagi at tanging ang iyong kalayaan. Ang kaawe ang naghahangat ng iyong pagkaalipin. Tanggihan mo ang kanyang makasinungalingan ngayon. Piliin mo sa halip ang tiningang katotohanan na tumatawag sa iyong minamahal, pinatawad, tinubos. Mayroong isang kinabukasang punong layunin na inihanda ko para sa iyo. Isa na hindi mo pa kayang isipin. Ang maplano ko para sa iyo ay maplanong pag-asa at hinding kapahamakan. Isang kinabukasang punong pangako at buhay. Ngunit nagsisimula ang lahat sa isang pagpaling ito na tumugon ngayon sa araw na ito nang walang pagpapaliban. Hindi ka pinangakuan ng bukas, ngunit mayroon kang sandaling ito ngayon. Ito ang aking regalo sa iyo. Huwag mo itong sayangin sa pag-aalinlangan o takot. Isipin mo ang iyong buhay bukas kung ngayon ay sa wakas ay ibibigay mo na sa akin ang lahat ng iyong pasanin. Isipin mo ang paglakad pasulong na may mas magaan na puso, malinis na budi, at bagong tapang. Ito ay hindi lamang isang posibilidad. Ito ang aking pangako sa iyo. Hawakan mo ang aking kamay, anak ko. Piliin mo ang sandaling ito upang magtiwala sa akin ng lubusan marahil sa kauna-unahang pagkakataon. Hayaan mong maramdaman mo ang kapayapaan at kalinawan na nakmumula lamang sa lubos na pagsuko sa aking pag-ibig. Ipinadala ko na ang aking maanghel sa unahan mo, inihahanda ang daan. Pumapalibot sila sa iyo ngayon, handang maglingkod sa iyo, handang palakasin ang iyong nga hakbang habang pinipili mo ang bagong direksyong ito. Ang kapayapaang nararamdaman mo kahit ngayon, ang tahimik na pagkilos sa kaibuturan ng iyong puso, ito ay mga tanda ng aking presensya. Ito ay makumpirmasyon na ako ay kumikilos sa iyo. Hinihila ka patungo sa isang mas malalim, mas kasiyasiyang relasyon sa akin. Hindi aksidente na naririnig mo ang mensaheng ito ngayon. Inayos ko ang sandaling ito nun pa man. Alam kung ano mismo ang kakailanganin ng iyong puso kung kailan mo ito kakailanganin. Huwag mo itong palampasin ng hindi tumutugon. Buksan mo nang maluwag ang iyong puso. Sabihin mo sa akin kung ano ang iyong itinatago. Ipahayag mo ang mga katotohanang matagal mo nang inilihim. Narito ako, nakikinig, handang kunin ang nga pasaning iyan mula sa iyong pagod na mga balikat. At ngayon, inaanyayahan kita sa isang sandali ng pagpapasya. Inilata ko sa harap mo ang dalawang landas. Ang landas ng pagpapaliban, pagdududa at kadiliman
at ang landas ng agarang pagsunod, kalayaan at masaganang buhay. Piliin mo ang buhay ngayon. Humakbang ka sa liwanag. Makakahanap kang kagalingan na hindi mo pinangarap, lakas na hindi mo inakalang malalaman mo, at kagalakan na mas malalim kaysa sa naramdaman mo. Hindi bukas, anak ko. Hayaan mong ibalik ito sa mga sandaling halos sumuko ka na. Natatandaan mo ba ang mga gabing iyon na ang katahimikan ay tila hindi na makayanan at ang bigat ng iyong sakit ay parang hindi na kayang dalhin? Nandun ako. Nakaupo ako sa tabi ng iyong kama, ipinapatong ang aking kamay sa iyong puso, ibinubulong ang kapayapaan sa iyong pakabalisa. Hindi mo ako nakita, ngunit hindi ako umalis. Bawat luhang pumata ay sinalo ko sa aking kamay. Bawat isipang sumisigaw sa iyong isipan, narinig ko lahat. Sumigaw ka ng tulong, at bagaman hindi mo naintindihan ang aking takdang panahon, kumikilos na ako sa likod ng maeksena upang dalhin ka sa sandaling kinatatayuan mo ngayon. Ang sandaling ito ay banal. Hindi ito basta isa pang araw. Ito ang pagbabago. Ang gagawin mo rito, ang pipiliin mo rito, ay magbabago sa takbo ng iyong kinabukasan. Hindi ko hinihiling na intindihin mo ang lahat. Hindi kita tinatawag na maging perpekto. Tinatawag kitang magtiwala sa akin. Magtiwala ka lang sa akin nang sapat para bitawan ang iyong kinakapitan, iyang samo ng loop na iyong pinangan at wiranan, iyang takot na nagdidikta sa iyong mga desisyon, iyang lihim na kasalanan na sa tingin mo ay walang nakakaalam, ang sakit na ibinaon mo nang napakalalim na kahit ikaw ay nakalimutan mo na kung gaano kasakit. Hayaan mong bumagsak ang lahat. Ilagay mo sa aking mga kamay. Hindi ako natatakot sa iyong gulo. Hindi ako tumatalikot sa iyong pagkasira. Naakit ako rito. Iyon ang dahilan kung bakit ako naparito. Hindi para sa mga may ayos na ang lahat, kundi para sa mga nakakaalam na kailangan nila ng awa, pagaling at pag-ibig. Bukas na bukas ang aking mabisik. Naalap ang aking puso para sa iyo. Nais kong kunin ang nagpapabigat sa iyo at bigyan ka ng kapahingahan. Ito ang oras kung saan ang mga tanikala ay dapat masira. Hindi sa pamamagitan ng iyong lakas, kundi sa pamamagitan ng akin. Lumaban ka at sinubukan at itinulak ang iyong sarili para mabuhay. Ngunit ngayon gusto kong turuan ka kung paano mabuhay. Tunay na mabuhay, hindi sa ilalim ng presyon, hindi sa ilalim ng kahihiyan, hindi sa ilalim nga kasinungalingan na sinabi ngang iba sa iyo, kundi sa kalayaan at kagalakan at kapayapaan. Nahanap kang kapayapaan sa mga lugar na hindi kailanman ginawa para ibigay ito, at sa tuwing ang iyong puso ay bumabalik na walang laman, ito ay dahil nilikha ka upang mapuno aking presensya. Wala ng iba pang makakapagbigay kasiyahan sa kaluluwang aking idinisenyo. Kapag sinusubukan mong palitan ako ng pansamantalang ginhawa, palagi mong hahanapin ang iyong sarili na nahahangad ng higit pa. Ngunit hindi ako pansamantala. Ako ay walang hanggan, hindi na babago, tapat, at hinihintay ko ang sandaling ito upang ibuhos ang aking sarili sa mga walang laman na lugar sa iyo. Nagpaliban ka dahil inakala mong kailangan mong maging mas malakas bago ka lumapit. Inakala mong kailangan mong ayusin ang iyong sarili bago ka bumalik. Ngunit anak ko, hindi mo ba alam na ang aking presensya ang gumagawa ng pag-ayos? Ang aking pag-ibig ang gumagawa ang pagpapagaling. Lumapit ka kung ano ka man, kasama ang lahat ng bigat, kasama ang lahat ng kalituhan.
Kasama ang lahat ng mga tanong na natatakot kang itanong, lumapit ka lang. Ang aking biyaya ay hindi nakalaan para sa mga karapat-dapat. Ito ay ibinubuhos sa mga handa. Sabihin mo lang ng o sa pagsuko, o sa pagbabalik loop, o sa pag-iwan sa mga dahilan at pag-abang pasulong sa hindi alam kasama ako. Hindi kita bibiguin. Hindi kita iiwan sa gitna ng daan. Sasamahan kita mula simula hanggang wakas. Ang orasan ay tumatakbo, hindi bilang banta, kundi bilang isang panawagan. Mayroon kang pagpipilian ngayon. Isang banal na pagkakataon na maaring hindi na muling magpakita sa parehong paraan. Gusto kong gisingin ang isang bagay sa iyo na matagal nang natutulog, mga pangarap na namatay, kagalakan na kumupas, pag-asa na naglaho. Gusto kong bigyan ito ng buhay muli. Ngunit, kailangan mo akong hayaan. Kailangan mong bigyan akong access sa bawat bahagi ng iyong puso, hindi lang sa malinis at ligtas na mga sulok. Gusto ko rin ang nga nakatagong silit, ang nga nakakandadong kahihiyan. Ang mga nabahiran ng mga alaala na sinusubukan mong kalimutan. Walang may tatago sa akin, ngunit nais ko pa ring manahan sa iyo upang ibalik ka sa dati. Mayroong isang labanan na nangyayari sa hindi nakikita ngayon para sa iyong kaluluwa. At sa sandaling ito, ang mensaheng ito, ang pakikita na ito ay bahagi ng digmaang iyon. Sinubukan ng kaawi ang lahat upang guluhin ka, upang manhidin ka, upang paniwalain ka na walang magbabago. Ngunit nagsasalita ako ng mas malakas kaysa sa makasinungalingang iyon. Binabasa ko ang ingay, inaabot ko ang kaguluhan, at idinedeklara ko, ikaw ay akin, hindi ka kinalimutan. Hindi ka pinabayaan. Hindi ka masyadong malayo. Mayroon kang kinabukasan kasama ako at hindi kita bibitawan hanggang sa makita mo ito. Hanggang sa mabuhay ka rito. Hanggang sa lumakat ka sa kabuuan nga kung para saan ka niliha. May isang pinto na bukas sa harap mo ngayon. Hindi ito malawak. Ito ay makitid. Kinakailangan mong iwanan ang ilang mga bagay upang makapasok dito. Ngunit kapag nagawa mo na, makikita mo ang kalayaan na napakalalim, magtataka ka kung bakit ka nahintay ng matagal. Mararamdaman mo ang kagalakan na napakatoto. Pagagalingin nito ang mga bahagi mo na walang salita ngang tao ang makakagawa. Hindi lang ito isang bagong simula, ito ay isang banal na pagsagip. Hindi mo kailangang linisin ang iyong sarili para makapasok. Lumapit ka lang. Lumapit ka kasama ang iyong mga basak na piraso. Lumapit ka kasama ang iyong pagod na puso. Lumapit ka kasama ang iyong marupok na pag-asa. At gagawin ko ang tanging ako lang ang makakagawa. Kukunin ko ang iyong abo at bibigyan kita ng kagandahan. Kukunin ko ang iyong pagluluksa at bibigyan kita ng pagsasayaw. Kukunin ko ang iyong nakaraan at bibigyan kita ng isang kinabukasan. Narinig mo ang nakuwento ng iba, ang matestimonya ng ginawa ko para sa kanila. At nagtaka ka? Maari ba akong maging ganon? Ang sagot ay oo. Wala akong paborito. Hindi kita nilalampasan. Ang ginawa ko para sa iba, gagawin ko para sa iyo. Kung handa ka, kung nakahanda ka. Kung sasabihin mong pinili kita. Hindi dahil sa kung ano ang iyong ginawa, kundi dahil sa kung sino ka akin. Maari mong maramdaman na hindi ka kwalipikado. Hindi karapat-dapat, hindi kaya. Ngunit hindi kita tinatawag na umasa sa iyong sarili. Tinatawag kitang umasa sa akin.
Ang iyong kahinaan ay hindi limitasyon sa aking makamay. Ito ang pintuan kung saan dumadaloy ang aking lakas. Alam ko kung gaano kabigat ang buhay. Alam ko kung gaano kahirap umasa muli kapag binigo kang pag-asa sa nakaraan. Ngunit hindi ito huwad na pag-asa. Hindi ito walang laman na pampalakas ng loob. Ito ay isang banal na pagtatakpo. Hinihintay ko ang sandaling ito upang iayon ang iyong puso sa akin. Maaari kang patuloy na tumakbo, ngunit narito pa rin ako. Maaari kang magpatuloy na magpanggap na maayos ang lahat, ngunit hahabulin pa rin kita. O maaari kang sumuko, maaari kang lumingon at umuwi. Walang kahihiyan dito, biyaya lamang, pagtanggap lamang, pag-ibig lamang. At ngayon, minamahal, makinig ng mabuti. Hindi mo kailangang intindihin ang lahat para sumunod. Hindi mo kailangang makita ang buong daan para gawin ang unang hakbang. Ang pananampalataya ay pagsasabingang kapag nanginginig ang iyong puso. Ito ay pagtitiwala na sasaluhin kita kapag tumalon ka. Hindi ko kailanman hinayaang mahulog sa pagkawasak ang aking mga anak kapag nagtiwala sila sa akin. Hindi ko sisimulan ngayon. Maaring umihip ang hangin, maaring bumangon ang mga bagyo, ngunit kung nasa aking mga bisik ka, hindi ka matitinag. Ito ang iyong sandali. Huwag mong patigasin ang iyong puso. Huwag kang maghintay ng ibang pagkakataon. Ito na ang ngayong na iyong ipinagdarasal. May comment ng amen kung naniniwala kang hindi patapos ang iyong kuwento. Minamahal, patuloy akong nagsasalita at magpapatuloy ako hanggang sa maabot ang bawat bahagi ng iyong puso. Hayaan mong dalhin kita ng mas malalim ngayon, hindi lamang sa pagunawa, kundi sa pagilom. May mga lugar sa iyo na nasugatan, sa lupngang maraming taon, mga lugar na kahit ikaw ay nakalimutan mo ng damdamin. Ibinabaon mo ang ilang alaala dahil masyadong masakit dalhin. At nagtayo ka nga pader sa paligid ng iyong puso para mabuhay. Ngunit hindi ka niliha para lamang mabuhay, niliha ka para mabuhay, magmahal, lumakat sa kabuuan. At iyon ay magsisimula lamang kapag pinahintulutan mo akong pumasok sa mga lugar na matagal mo nang tinago. Maari mong itanong, Panginoon, bakit bubuhayin muli? Bakit hahalungkatin ang sakit? At sinasabi ko ito sa iyo nang may pinakamahinahong pagmamahal. Hindi ko mapapagaling ang iyong itinatago. Hindi ko may babali ang hindi mo ipapakita sa akin. Hindi dahil sa hindi ko kaya, kundi dahil binigyan kita ng kapangyarihang pumili. Hindi ko kailanman pipilitin ang aking sarili sa iyong kaluluwa. Nakihintay ako sa iyong paanyaya. Ngunit, anak ko, kung bubuksan mo ang pintong iyon, kahit kaunti lang, papasok ako, uupo ako kasama mo sa gitna ng sakit. Hahawakan kita sa gitna ng panginginig. At sisimulan kong ayusin ang sinira ng mundo sa iyo. Hindi ako natatakot sa iyong mga sugat. Hindi ako nadidismaya sa iyong pakikibaka. Naantig akong habak, puno akong pag-ibig. At narito ako upang manumbalik. Hayaan mong kausapin kita tungkol sa tiwala. Alam ko kung gaano nakahirap para sa iyo na magtiwala muli. Binigo ka nga tao. Sinira ang nga pangako, ginamit ang nga salita upang saktan ka sa halip na pagpalain. At sa paglipas ng panahon, natutunan ng iyong puso na protektahan ang sarili sa pamamagitan ng pagsasara. Ngunit sa proseso, isinara mo rin ang posibilidad na mahalin. Gusto kong dahan-dahang gibayin ang mga pada na iyon, hindi para saktan ka,
kundi para ipakita sa iyo na hindi lahat ng kamay ay umaabot para manakit. Ang aking makamay ay umaabot para magpagaling. Ang aking masalita ay hindi nagsisinungaling. Ang aking mapangako ay hindi nabibigo. Hindi ako katulad ng mga nanakit sa iyo. Ako ang nakakita sa iyong pag-iyak pagkatapos nilang umalis. Ako ang nanatili. Kung magtitiwala ka sa akin kahit na may nanginginig na puso, muli kong itatayo ang tiwala sa loob mo. Hindi lang tiwala sa akin, kundi tiwala sa pag-ibig, sa kabutihan, sa mga tao muli. Hindi ka ginawa para maglakad mag-isa. Hindi ka nilikha para ihiwalay ang iyong sarili sa takot. Gusto kong turuan kang huminga muli, ngumiti muli, magtiwala na ang kagalakan ay hindi isang banta. Hindi mo kailangang protektahan ang iyong sarili mula sa bawat pagpapala sa takot na ito ay maglalaho. Hindi ako nagbibigay para bawiin sa kalupitan. Kapag ako ay nagbibigay, ito ay mula sa isang walang hanggang lugar na nakaugat sa pag-ibig na babalot ng layunin. Ang ilan sa inyo ay nararamdamang kinalimutan. Pinanut ninyo ang iba na sumusulong, humahakbang sa kanilang nga tawag, tumatanggap ng nga sagot sa kanilang nga panalangin, at nagtaka kayo kung nilaktawan ko ang inyong pangalan. Naging tapat ka, naglingkod ka, nahintay ka, ngunit parang walang nagbago, at sa katahimikan, pumasok ang pagdududa na parang anino na bumubulong. Siguro kinalimutan akong Diyos. Tama na, anak, hindi kailanman. Hindi kita kinalimutan kahit minsan. Ang aking pagkaantala ay hindi paktanggi. Ang aking katahimikan ay hindi distansya. Naghahanda akong isang bagay na mas dakila kaysa sa inaasahan mo at inihahanda rin kita para dito. May pinto na hindi ko pa mabuksan dahil hindi pahanda ang iyong puso. Hindi dahil hindi kita mahal, kundi dahil masyado kitang mahal para hayaan kang makatanggap ng isang pagpapala na hindi mo pa kayang dalhin. Ngunit ngayon ay isang pagbabago. Ang pagkilos na nararamdaman mo, ang pag-aapurahan sa iyong espiritu, ang panginginig sa iyong kaluluwa, hindi lamang ito emosyon. Ako ito. Ito ang aking espiritu na gumigising sa iyo sa katotohanan na ito na ang panahon. Ang ilalabas ko sa iyong buhay ay nangangailangan iyong buong pansin, iyong buong puso, iyong ganap na pagsuko. Wala ng kalahating hakbang, wala ng pagsasabi ngang siguro mamaya na, wala ng pagkapit sa kung ano ang ipinapabitaw ko sa iyo. Bitawan mo na, pabayaan mo na sila. Bitawan mo na ang huwad na ginhawa. Bitawan mo na ang lihim na kasalanan. Bitawan mo na ang pagdududa. Hindi ko mapupuno ang mga kamay na nakakapit pa rin sa mga idolo. Hindi ko maibibigay sa iyo ang bagong bagay kung hawak mo pa rin ang luma. Naririnig mo ba ako ngayon? Ang sandaling ito ay sagrado. Hindi lamang ito isang mensahe. Ito ay isang dambana. Dito mismo kung nasaan ka. Hindi mo kailangang maghintay ng isang gusali o isang pulpito. Ako ay naroon. Ako ay malapit. Pinagmamasdan ko habang lumalambot ang iyong puso, habang nagbubukas ang iyong espiritu, habang nagsisimulang makakita ng malinaw ang iyong mamata. Hindi ka kailanman naging kasinlayo ng iyong iniisip. Palagi kang isang hakbang lang ang layo. At ang hakbang na iyon ay pagsuko, hindi pagsisikap, hindi pagpupunyagi. O pagsuko, halika sa aking mabisig. Anak, hindi dahil ginawa mo ang lahat ng tama, kundi dahil ginawa ko ng tama ang lahat para sa iyo, ang dugong ibinuhos ko para sa iyo ay nagsasalita pa rin.
Ito ay tumutubos pahing. Ito ay naglilinis pahing. Walang anumang may dadala mo sa akin na masyadong madilim para sa aking awa. Huhugasan kita hanggang sa luminis. Gagawin kitang bago. At hindi ko kailanman isusumbat sa iyo ang iyong nakaraan. Tinatanggal ko ang iyong kasalanan na kasinlayo ng silangan sa kanluran. Hindi ko na ito naaalala. Bakit mo papatuloy na papasanin ang nabayaran ko na? Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa iyong tawag. Mayroon ka nito. Kahit na pinagdudahan mo ito, kahit na sinabi sa iyong ngang iba na wala, naglagay ako nga po'y sa loop mo noong hinubok kita sa sinapupunan. Isang banal na apoy na sinubukang apulahin ng mundo, ngunit hindi mapatay. Maaring mahina na ang apoy na iyon, ngunit hindi pa ito nawawala. At ngayon, hinihipan ko ito. Tinatawag ko itong bumangon. Tinatawag kong magising ang iyong kaloob. Tinatawag kong marinig ang iyong tinig. Hindi ka nilikha para mamuhay ngang tahimik na nakikipaglaban para mabuhay. Ginawa ka upang lumakat sa kapangyarihan, sa pag-ibig at sa katotohanan. Ang inilagay ko sa iyo ay kailangan. May mga taong naghihintay sa iyong pagsunod. Mga kaluluwang nakakabit sa iyong kapag humakbang ka sa iyong layunin. Hindi lang sa iyo masisira ang mga tanikala, kundi pati na rin sa iba. Sinubukan kang kumbinsihin ng kaaway na huli na ang lahat, na pinalampas mo na ang iyong pagkakataon, na ang iyong nakaraan ay nagdiskwalipika sa iyo. Ngunit ako ang Diyos ng muling pagkabuhay. May babalik ko ang nawala. May babalik ko ang nasira. Matutubos ko ang bawat panahon na parang nasayang. Kapag huminga ako sa isang bagay, nabubuhay itong muli. At humihinga ako sa iyo ngayon. Bagong buhay ang pumapasok sa iyong espiritu. Bagong pananaw, bagong lakas, bagong direksyon. Tanggapin mo ito. Huwag mong labanan. Huwag mong tanungin kung karapat-dapat ka. Make comment ng amen kung naniniwala kang hindi patapos ang iyong kwento. Minamahal, magpapatuloy ako sapagkat nalulugot akong ibuhos ang aking puso sa iyo. Hinihintay ko ang sandaling ito, itong malalim, walang patit na oras sa pagitan natin. Ibinigay mo sa akin ang iyong atensyon at hindi ko sasayangin ang isang segundo nito. Ang aking mga salita ay hindi walang laman. Sila ay buhay at nagdadala sila ang kagalingan. Pumapasok sila sa maluga na hindi kayang abutin ngang tao at naayos na mga bagay na walang ibang makakayos. Hindi ako nag-alok sa iyong pansamantalang ginhawa. Nag-alok ako sa iyong pangmatagalang pagbabago. Ang uri na nagbabago ngang lahat mula sa loob palabas. Dala-dala mo ang kahihiyan na parang isang mabigat na balabal at nakikita ko kung paano ito nagpabigat sa iyong kaluluwa. Nagbulong ito na magkakasinungalingan sa iyo na nagsasabing hindi ka na maayos, na hindi ka karapat-dapat sa pag-ibig, na ikaw ay mas mababa dahil sa iyong nakaraan. Ngunit pakinggan mo ako ngayon. Ang kahihiyan ay hindi iyong bahagi. Ang kahihiyan ay hindi iyong pagkakakilanlan. Hindi kita tinatawag sa iyong mga kabiguan. Tinatawag kita sa iyong pangalan. At ang pangalang isinulat ko para sa iyo ay tinubos. Hindi ka tinukoy ng iyong ginawa o kung ano ang ginawa sa iyo. Ikaw ay tinukoy ng ginawa ko para sa iyo. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay malinis.
Ikaw ay minamahal. Ikaw ay akin. May kapangyarihan sa iyong kwento, anak, kahit ang mga bahagi na nais mong burahin. O kahit iyon ay magagamit ko. Hindi mo kailangang magpanggap na perpekto para maging kapaki-pakinabang sa aking mga kamay. Sa katunayan, ang iyong kwento ay magniningning ng husto kung saan may magalamat. Dahil sa magalamat na iyon nagniningning ang aking liwanag, kailangang marining ng iba kung ano ang ginawa ko para sa iyo. Kailangan nilang makita na ako ay naglilitas pa rin, nagpapanumbalik pa rin, muling nagtatayong nawasak. Ang iyong nga sugat ay magiging nga balon ng buhay na tubig para mainom ng iba. Ang iyong testimonya ay magiging isang susi na magbubukas sa bilangguan ng iba. Huwag mong ikahiya ang iyong paglalakbay. Hayaan mong gamitin ko ito. Ngayon, hayaan mong kausapin ko ang takot na nanahan sa iyong isipan. Takot sa hinaharap, takot sa kabiguan, takot na hindi sapat. Anak ko, hindi ko kailanman hiniling sa iyo na dalhin ang mga takot na iyon. Hindi iyon kailanman iyong pasanin. Ang takot ay isang magnanakaw. Ninanakaw nito ang iyong kapayapaan. Pinapalabo nito ang iyong paningin. Pinipigilan ka nitong humakbang sa makapagpapalang inihanda ko. Ngunit ang aking ganap na pag-ibig ay napapalayas ng takot. Kapag nananahan ka sa aking pag-ibig, hindi mo kailangang matakot. Nauna ako sa iyo, naglalakad ako sa tabi mo. Sumusunod ako sa likuran mo, napapaligiran ka sa bawat panik. Ang daan sa unahan ay maaring hindi madali, ngunit ito ay magiging matagumpay dahil kasama mo akong naglalakad. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng sagot. Kailangan mo lamang magtiwala sa nag-iisang may hawak sa kanila. Napagod ka na. Pagod sa espiritual. Pagod sa emosyonal. Ngumiti ka para sa iba habang sa loop mo ay nawawasak ka. Sinabi mong, okay lang ako habang ang puso mo ay nagdurugo. Nakita ko ang lahat at hindi ako tumalikod. Sa katunayan, lumapit ako. Hindi ka mahina dahil sa pagod. Ikaw ay tao at ako ang iyong lakas. Lumapit ka sa akin, pagod na isa. Ihilik mo ang iyong ulo sa aking dibdib. Hayaan mong pakalmahin ka ngang tibok ng aking puso. Hayaan mong panibaguhin ka ng aking presensya. Hindi ko hinihiling na magdala ka pa. Hinihiling ko na magpahinga ka sa akin. Ang iyong lakas ay mapapanibago hindi sa pamamagitan ng pagsisikap, kundi sa pamamagitan ng pananatiling tahimik sa aking presensya. Alam ko kung gaano kadalas mong pinagdudahan ang iyong mga panalangin. Nagtanong ka, gumagana ba sila? Naririnig ba niya ako? Naririnig ko ang bawat panalangin. Kahit ang mga lumalabas bilang luha, kahit ang mga ibinubulong sa sakit, hawak ko silang lahat. Walang nasasayang. Ang ilang sagot ay nangangailangan ng panahon, hindi dahil ako ay malupit, kundi dahil naghahanda ako ng mas dakilang resulta kaysa sa iyong inaakala. Magtiwala kang narinig kita. Magtiwala kang kumikilos ako. Kahit na wala kang nakikita, gumagawa akong higit pa sa iyong nakikita. Ang aking katahimikan ay hindi kailanman kawalan. Ang aking napakaantala ay hindi pagtanggi. Patuloy na manalangin. Patuloy na kumatok. Patuloy na maniwala. Ang tagumpay ay mas malapit kaysa sa iyong iniisip. Pag-usapan natin ngayon ang pagpapatawad, parehong pagbibigay at pagtanggap.
Ang ilan sa inyo ay kumapit sa sakit na idinulot ng iba. Iniisip na ang pagpapalaya sa kanila ay nangangahulugang hindi mahalaga ang kanilang mga pagkakamali, ngunit ang pagpapatawad ay hindi pagpapalaya sa kanila. Ito ay paglalagay sa kanila sa aking mga kamay upang ikaw ay maging malaya. Hindi ka niliha upang dalhin ang sama-anloob na iyon. Nilalason nito ang iyong kagalakan. Pinapalabo nito ang iyong kapayapaan. Bitawan mo na. Hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat kang maging malaya. At para sa mga nakakaramdam na hindi karapat-dapat sa pagpapatawad, pakinggan ito. Namatay ako alam ang bawat kasalanan na iyong gagawin at pinili ko pa ring mahalin ka. Ang aking kapatawaran ay hindi pinaghihirapan. Ito ay ibinibigay ng libre, ganap, magpakailanman. Hindi mo kailangang patuloy na parusahan ang iyong sarili para sa mga bagay na natakpan ko na ngang aking dugo. Hindi ka ang iyong mga pagkakamali. Hindi ka ang pinakamasamang bagay na iyong ginawa. Ikaw ay aking anak at hindi ako nagkakamali. Hindi ka lang pinatawad, ikaw ay nanumbalik. Hindi ko lang pinupunasan ang pagkakamali. Nagtatayo ako ang isang magandang bagay sa lugar nito. Tanggapin mo ang katotohanan iyon, lumakat ka rito. Itigil mo ang pagdiskwalipika sa iyong sarili kapag tinawag na kitang pinili. Ngayon, pakinggan mo ako ng malinaw. May mga bagay na gusto kong gawin sa iyong buhay na mangangailangan ng isang bagong antas ng pagsunod. Hindi mo maaring dalhin ang magalumang gawi sa bagong panahon na tinatawag kita. Hindi ka maaring lumakat sa tadhana habang kumakapit pa rin sa pagsuwe. Kaya naman ako nagsasalita ng may pagkaapurahan. Ito ay hindi lamang isang emosyonal na sandali. Ito ay isang banal na paanyaya sa tunay na pagbabago. Hindi pagbabago sa labas, kundi pagbabago sa puso. Hayaan mong hipuin ko ang iyong kalooban, ang iyong nga hangarin, ang iyong nga motibo. Hayaan mong dalisayin kita, pinuhin ka, at hubugin ka. Humiling kang higit pa. Humiling ka ng aking kapangyarihan, ngunit ang kapangyarihan ay sumusunod sa pagsuko. Ang aking kaluwalhatian ay pumupuno sa malinis na mga sisitlan. Minamahal na tagapakinig. Manalangin tayo ng sama-sama. Mahal na Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo ngayon na may pusong puno na pag-asa at mga kamay na nakataas sa pananampalataya. Maaring wala ako nga lahat ng sagot, ngunit alam kong ikaw ang hindi nagbabago. Ikaw ay mabait, tapat at puno ng awa. Nakikita mo ang bawat luha na aking iniyak, bawat sakit na aking dinadala, at bawat tahimik na panalangin na ibinubulong sa dilim. Jesus, inihiling ko na ipatong mo ang iyong magili na kamay sa aking katawan at magdala ng kagalingan kung saan ito kailangan. Naniniwala ako sa kapangyarihan ng iyong pag-ibig na kayang ibalik ang nararamdamang sira. Ikaw ang dakilang manggagamot at mas nagtitiwala ako sa iyo kaysa kanino paman. Kapag sinabi ngang mundo na walang paraan, gumagawa kang paraan. Kapanabot ng nga doktor ang kanilang limitasyon, lumalampas ka sa kanila. Pakiusap, hipuin mo ang bawat selula, bawat buto, bawat organ, at bawat bahagi ko na pagod o mahina. Hayaan mong pakalmahin ng iyong kapayapaan ang bagyo sa loob ng aking isipan. Hayaan mong bumangon ang iyong lakas sa loob ko na parang isang tahimik na pagsikat ng araw. Dahan-dahang pinupuno ako ng bagong pag-asa. Ipinagdarasal ko ang kapahingahan sa aking katawan, kalmado sa aking puso,
at kagalakan sa aking espiritu muli. Panginoon, alam kong malapit ka sa magasawimpalat. Maging malapit ka sa akin ngayon. Magsalita ng malumanay sa aking kaluluwa. Ibulong mo ang iyong katotohanan na hindi ako nag-iisa, nakasama kita, hinahawakan ako, minamahal ako, at kumikilos sa likod ng mga eksena para sa aking kabutihan. Kahit na dahan-dahan ang pagaling, maghihintay ako ng may pananampalataya. Kahit na hindi ko pa ito nakikita, magtitiwala ako na gumagawa ka ng isang magandang bagay sa hindi nakikita. Tulungan mo akong maniwala muli, umasa muli, at magpatuloy isang araw sa isang pagkakataon. Salamat, Jesus, sa pagiging aking lakas kapag ako ay mahina. Salamat sa pagdinig sa aking panalangin at sa pananatiling malapit. Ibinibigay ko sa iyo ang aking mga alalahanin. Inilalagay ko ang aking kinabukasan sa iyong mga kamay at pinipili kong magpahinga sa iyong pag-ibig ngayon. Amen. Mag-type ng amin bilang tanda ang pananampalataya at ipadala ang video na ito upang papalain ang isa pang puso